pagbabalik ng pera. No? So ito, equally important to sa mga dapat managot. At umaandar na tayo dyan. No? Alam nyo naman, 13 billion na ang na frozen, na freeze na assets. No? 13 billion in frozen assets. Next slide, please. Sorry. May naibalik na parang 150 million to date na voluntary binalik. Si Alcantara, si Opulencia. At may mga balita kami na meron ding iba pang magbabalik na mas mataas sa kanila. No? Aside from the two. No? Pero hintayin na lang natin yon. At may balita din na si Alcantara magbabalik ulit ng, I don't know, ilang daang milyon. No? So, kasi kung tatanungin niyo ako, napakaliit nito, napakanipis nito. Kasi yung 100 million na yan, kurang pa yan doon sa tinapon nila sa casino eh. Di ba? Sabi nila, 300 million daw, casino pa lang yun. So, manipis yan. Dapat magbalik pa yung mga yan. No? Pero, tingin ko yan ang ginagawa ng Ombudsman at ng DOJ ngayon sa pagkakausap nila kaya sa mga hawak na nila. Next slide, please. At alam nyo naman, 48 million o close to 50 million na yung naibebenta at tuloy-tuloy lang. No? Hinihintay ko lang yung Rolls Royce ang hinihintay ko. Benta. No, yung payong, yung mahiwagang payong ang hinihintay ko. Sino kaya ang ang mananalo sa pagkuha ng mahiwagang payong na Rolls Royce? Yun ang inaabangan natin lahat. So, pero tingin ko aabot din tayo doon. No? Magandang gawing museum piece yung Rolls Royce na yun. So, tuloy-tuloy. And then, sinabi ko nga, 13 billion na ang assets na na-freeze. No? Close to 5,000 bank accounts, 283 insurance policies, 8 choppers and airplanes, 255 motor vehicles, 178 na mga bahay at lupa, kondo, 16 e-wallet accounts, 3 securities accounts. And again, tuloy-tuloy pa rin yan. Lalaki pa ng lalaki yung numerong yan. No, at abangan na lang natin ang mga susunod na gagawin ng AMLAC kasama ang DOJ.